What's up mga master? Sumuna ang kadagat, pakanan na punta. Nung nakarang gabi ay may maraming huli kasi si Manong Lalot na mga bullfrog. At tulad ng butete ay napakasarap din ng bullfrog sa gata at saka sa adobo. Kaya sinabihan natin si Manong Lalot na sasama tayo sa kanya. At ito na nga, mapapasubo tayo sa paghanap ng mga frog friends. Ding ding. At hindi pa nga kami nakarating sa spot ay nakahuli na agad si Manong Lalot. At nang makarating na kami dito sa spot ay agad-agad na naming tinanggal yung aming mga tsinelas. Dahil siguradong mahihirapan talaga tayo kapag dadala pa tayo ng tsinelas. Lalo na palayan o putikan yung dadaanan natin. At pagkarating nga namin dito ay inispatan na agad ni Manong Lalot yung mga target namin. At yun nga, may nakita siya doon sa unahan. Sumama rin pala ngayon si Kajelot dahil gusto daw niyang ma-experience kung paano manghuli ng mga palaka. At ayan na nga, may nagpakita agad na palaka kaso hindi yung palaka na nakakain. Kaya autopass muna tayo dyan. At pagdating sa unahan ay may nakita si Manong Lalot na target kaso biglang pumasok doon sa bakuran. At napakatalino talaga ng palakang ito dahil dito talaga siya sa tabi ng pader ng bahay nagtatago. Talagang papahirapan pa talaga kami. At dinaanan pa siya ng daga at hindi natin na video kaya biglang kumaripas yung palaka. Kaya ayun, hindi namin nahuli. Kaya proceed na lang kami sa next target. Baka may ispatan pa kami dito malalaking bullfrog. Hindi rin tayo sanay sa panguhuli ng mga palaka mga master. Kaya tinuruan tayo ni Manong Lalot kung paano raw hanapin yung mga palaka. Kapag tinatamaan daw ng flashlight yung mata ng mga palaka ay umiilaw ito. Pero yung para magkatabing ilaw yung hahanapin natin dahil kapag magkahiwalay daw yung ilaw ng dalawang mata ng palaka ay yun yung American frog o yung palakang hindi nakakain. At yun, may umiilaw na mata kaso hindi pala palaka. Lago tayo dyan kapag yan yung hinuli natin. As you can see mga master, tadtad na ng putik yung paa natin. Pero ayos lang dahil nakakahuli naman si Manong Lalot ng ilang piraso ng mga palaka. At akala ko ay madadagdagan pa natin kaso ibang klase na naman ang palaka ang nakita natin. Sa mga hindi nakakaalam mga master, alam nyo ba na may health benefits yung paglalakad ng nakapaa kaysa sa naglalakad na nakatsinelas at nakasapatos? Ayon kasi sa pagsusuri, yung lupa at yung putik ay nag-absorb ng mga toxins sa katawan natin. Kaya tulad din ng spearfishing ay maraming health benefits din yung panghuli ng palaka. At higit sa lahat ay makakalibre na naman tayo ng masarap na pangulam. Ayan, may ulang o uwang na nahuli si Manong Lalot. At pati rin yung mga kapitbahay natin dito. Andito si Ipoy. May libreng masarap na pangulam na rin ngayong gabi. Ito talaga yung kagandahan dito sa probinsya mga master. Dahil yung mga ulam dito ay pinupulot lang dyan sa tabi-tabi. Sipag at tiyaga lang talaga yung puhunan mo. At hindi ka talaga magugutuman. At dito lang pala kami sa malapit nagpaikot-ikot. At sa pag-ikot ka namin ay may nakita kaming napakaraming American frog talaga. At tagpaparami pa talaga sila. At ito yung unang palaka na nakita natin mga master. At ipinadakpa natin kay Manong Lalot. At least hindi na tayo na zero sa biyahe natin. At dahil medyo matumal yung pagpakita ng mga palaka ngayong gabi ay bumalik kami doon sa ilog o dam na pinanggalingan namin kanina. Dahil may nakita si Manong Lalot kanina na mga malalaking mga bullfrogs. Kaso medyo matatalino yung mga bullfrog dito at pagkalapit ni Manong Lalot ay bigla silang nawawala. Sayang at hindi tayo nakatsyempo nung nakarang gabi na sabay-sabay talaga yung labas ng mga bullfrogs. Tigdadalawa yung nadadampot ni Manong Lalot dahil season siguro ng mga palaka ngayon na magpaparami sila. So yung tinatawag na mating season. Kaso nga lang ay parang nabulabog na sila at kaunti lang yung mga palakang nakita namin kaya lumipat kami sa ibang spot. At dito ulit kami dumaan sa dam papunta doon sa ibabaw sa kabilang palayan. Susubukan namin doon kung may mga tanim ba na palay o wala dahil matagal na rin hindi nakabalik si Manong Lalot dito sa palayan na ito at dumaan pa talaga kami dito sa masukal na damuhan. At first time din nating makapunta dito sa palayan na ito pero pagdating namin dito mga master ay may mga tanim pala na palay at mayayabong pa yung palay kaya mahirapan talaga tayo sa paghanap ng mga palaka dito. Kaya dito na lang si Manong Lalot naghanap-hanap dito sa tabi at may nakita siyang ilang piraso ngunit mga maliliit yung nakikita niya.
At nag-ikot-ikot nga kami saglit pero wala talaga. Puro maliliit yung mga palakang nakikita namin kaya nagpasya na lang kaming bumalik doon sa pinanggalingan namin kanina. Nasayang tuloy yung paglalakad namin mga master dahil mahirap-hirap talaga yung daanan dito at malaylayo pa yung nilakad namin para makapunta lang dito. Pero ayos na rin yun. At least nakapag-exercise tayo dahil hindi tayo nakapag-dive. Gawa nga ng maalon yung dagat dito sa amin. Pero ayos na rin dahil may stock naman si Manong Lalot nung nakarang gabi. At kinabukasan ay ipinaluto niya ito kay Chef Ox. As usual, yung favorite delicacy pa rin ni Chef Ox yung lulutuin niya. Ang ginataang palaka. Kaya sa mga hindi pa nakatikim ng palaka at sa mga mahilig kumain ng palaka, enjoy watching. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure at kung umabot kayo sa bahagi ng bidyong ito ay maaaring mag-react, comment at share. Malaking tulong po yun para makagawa pa tayo ng maraming adventure. Maraming salamat mga master at hanggang sa muli.